And this is our sixth segment episode. Real Talk 101, episode 124. Alamin natin ngayon, ano yung mensahe niya sa araw na ito. So sa gustong magpa-reading, magpa-ritual, magpa-cleansing, magpatanggal ng barang kulam, sumpa at gayuma, message lang po kayo, okay? Kasi yung 1 ng Nobyembre is first Friday. Delikado po yan, 1 pa, okay? Eto, playfulness, coyote. This is a reminder to not take things too seriously and bring more balance between wisdom and playfulness, and you might need to lighten up about a matter that has been on your mind for a while. Ito yung ano, siguro para sa mga taong mahilig mag-overthink, para sa mga taong mahilig pangunahan ang diskarte ng Panginoon, pangunahan ang diskarte ng pagkakataon. Kasi minsan, masyado tayong abanse sa pag-iisip na nagiging negative siya sa paningin at pandinig ng ibang tao. So kung ikaw yung tipo ng tao na ganito mag-isip, no? Bago mo ilabas or bago mo sabihin, balansehin mo muna kung may masasaktan ka, may masisiraan ka, or meron bang taong malalagay sa delikadong sitwasyon. Kasi kung hindi naman ikaw yung direct na tao na involved sa isang situation, wag mo nang pakialaman. Kasi minsan, kawawa din kapag ikaw yung naging mitsa ng pagkawala nila sa mundong ibabaw. At pagsisisihan mo yun habang buhay. So, kung naaalala nyo yun sa kasabihan lagi na sumabay ka sa agos ng buhay, this is it. 'Di ba? Sabayan mo. Pero yung pagsabay sa agos ng buhay, wag naman puro seryoso, wag din puro pagbibiro, wag din puro pagloloko or pagkakaroon ng pagsasayang ng oras, 'di ba? Kasi pwede mo naman kasing pagsabayin yung pagiging seryoso sa buhay sa pag-i-enjoy mo. Kasi halimbawa sa trabaho, hindi ka naman pwedeng magtrabaho lang na hindi ka nawiwili sa trabaho mo. Kasi maraming tao na kahit maliit yung sahod, nagtatagal sila sa trabaho nila kasi gusto nila, mahal nila. Hindi lang dahil sa sahod, kundi mahal nila ang ginagawa nila. Ito din yun. So kung sa punto din ng relasyon, no, huwag mong asahan na kapag nakipagrelasyon ka sa isang tao ay puro kabutihan ang mangyayari. Dahil baliktad yun. Kung meron kang taong mamahalin, paghandaan mo kung ano man yung madidiskubre mong pag-uugali nito sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon. Dahil kung ano siya, kabait, magalang, kalinis, sa unang pagkikita hanggang sa nagde-date kayo, siguraduhin mo sa sarili mo, ibang tao ang makikita mo sa panahon na magsasama na kayo. So kung ito yung taong gusto mong makasama habang buhay at hindi ka handa na salungat pala siya sa mga paninindigan mo sa buhay, iparitual mo para magbago ang ugali. Ipatanggal mo yung bisyo, pwede yun sa idaan sa ritual. Kung gusto mo rin na maging mabait siya sa'yo, 'di ba? Kaya hindi magkaiba yung gayuma sa ritual, ha? Kasi yung gayuma is hypnotismo, yung ritual is yung pag-aayos, para kang naglilinis ng labahan na may mancha. Yun yung ritual. So ngayon, kung iisipin mo sa buhay, kung nasa isang matinding kahirapan ka ng buhay or financial issue, ipa-cleansing mo para gumaan ang pera. Kung nasa negosyo ka na palugi na, iparitual mo para matanggal lahat ng kamalasan. At pwede mong ipareading kung sino sa trabahador mo, sa empleyado mo, ang dapat mong tanggalin para mawala ang malas sa buhay ng negosyo. Ganon din sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo. So, aksyonan nyo maagad-agad yan kasi sayang ang panahon, sayang ang pagkakataon. Okay? Maraming salamat po. Message lang po kayo kung gusto nyo magpa-reading, magpa-ritual, magpa-cleansing at magpagawa ng mga lucky charms. Sa gustong
tignan ko kung ano. Kasi merong nagtatanong yung mga properties na bibilhin ninyo. Message lang po kayo, titignan ho natin kung maganda ba yung ibibigay sa inyo ng mga, kasi merong properties na kapag binili nyo, doon nagsisimulang kamalasan nyo sa buhay. So kung gusto nyong pahulaan yan, bago nyo bilhin, sabihin nyo po sa akin. Ganon din po yung mga sasakyan at kung ano-ano pang bibilhin ninyo na mahahalagang bagay. Good afternoon!